Hindi na bago ang pyramiding scam kung saan libo-libong investors ang nabibiktima sa bansa. Pero paano nga ba malalaman po kung isang scam ang napasok na investment at ano ang dapat gawin para makaiwas dito? Nagpapatrol si Jackie Manabat. Sino ang makakalimot sa pagbagsak ng Legacy Group noong 2008? Aman Futures at Multitel pyramiding scam. Libo-libo ang nabiktima dahil nangako ng malaking balik sa perang ipinuhunan sa mga ito. 70 billion pesos ang tinatayang naloko sa tatlong scam lang na ito. Ayon sa investment analysts, unang mapapansin na scam nga ang isang investment scheme kung masyadong malaki ang interes na tutubuin sa napakaikling panahon. Hindi naman overnight success yan. Ang interes sa bangko, per year, swerte ka na kung maka 4% ka per annum. Mapapansin ding walang binibentang produkto o kung meron naman, kahina-hinala ang laki ng kita kumpara sa produktong binibenta. Kailangan ding silipin kung may mga kaukulang rehistro ang kumpanya at suriing mabuti ang background ng kumpanya at mga namumuno nito. Ayon pa sa ilang analyst, ginagamit ng mga manloloko ang pagpapakita ng magagarang kotse at pamumuhay na ipinopost sa social media. Style talaga nila yan. Pero pag kami bago kang kotse, syempre, makikita niya sa'yo, di ba? Kasi makikita kayo eh. They're trying to appeal to the emotions, parang may konting inggit factor. Payo ng mga eksperto, kapag nakapasok na, huwag nang dagdagan ang nilagay na pera at kung kaya pa, hilinging ibalik ang ipinasok na pera. Usually, hindi ka nakakalabas agad eh. Pero kung makalabas ka na, huwag ka na sanang pumasok. No, kung lalo na kung ikaw ay talagang andun yung pagdududa. Sa huli, kailangan maging matalino at huwag magpakabulag sa malaking tutubuin. Jackie Manabat, ABS-CBN News.